Ganito pala dito sa Paris. Paris! Welcome to Paris! Isa siyang pizza. Hindi makakompleto itong Paris trip natin kung hindi tayo kakain ng croissant. Nakaka-overwhelm dito yung mga sobrang laking building. Mahilo ka, titingin ka sa kabila. Tapos mamaya titingin ka na naman sa kabila. Paris daw, mas madumi, maraming daga, mapanghe. May ganito kami sa ano eh. Sa bayan namin may ganyan. So, daming tao dito kanina nagsialitan na kasi umuulan na. Kailaw na. Hindi na. Yun. Ayun na nga, first meal natin of the day. Isa siyang pizza na tinupi-tupi. Mungkin ganito. Sobrang dami nito ah. Parang ano lang ata ito eh. 6 euro. Ito siya. May ham, may mozzarella cheese, tapos may fresh basil, and virgin coconut oil. Wow. Kita niyo ba yan? Tignan nga natin yung pagkain ng Paris. Marami pa tayong pagkain kakainin kaya papinsa-pinsa muna tayo. Pero sobrang dami nito. Parang isang bilog tapos ginawang hati-hati na ganito. Let's taste. Sarap. Sarap talaga na ano. Fresh baked na pizza. Dami nito. Agenda for today is kumain ng kumain. Kala ko konti lang to. Ang dami pala nito. Hindi pa ako pumusok. Kwento ko yung nangyari kahapon. Dapat ngayong araw na to, pupunta akong Disneyland. Kaso ang nangyari, kahapon, alas 2 ng hapon, umulan hanggang alas 10 ng gabi. Umuulan. Kaya ang ending, hindi ako nakapaglibot. After nung pagkapunta ko ng Eiffel Tower, diretso na ng ulan nun. Umuulan na yun eh, nung pumunta ako dun eh. Tapos after nun, hindi na tumigil yung ulan. Basang-basa nga ako kahapon. Anong nangyari? Hindi ko nalibot yung mga pasyalan ba. Parang hindi ako kontento na hindi ko nalibot yung buong dito banda dito sa may sentro. So ngayon, hindi na ako tutuloy ng Disneyland. Cancel ko na lang. Gagawin ko na lang. Lilibutin ko na lang yung mga hindi ko pa napasyalan dito sa may bandang sentro. Sa may Paris. Para kung bumalik dun sa may Eiffel Tower, gusto ko makita yung gabi ba? Umiilaw. Kasi kahapon, non-stop yung ulan. Basang-basa nga ako kahapon. Wala pa akong dalang payong. Pati sapatos ko basa. Buti nga ngayon natuyo. Wala nga sana akong gagamitin ngayong sapatos eh. At saka yun, dito na tayo. Medyo mainit pero may mga namumuong clouds na naman. Kaya huwag nang umulan para diretsyong gala natin ngayon. Kasi bukas, flight na natin pabalik ng Budapest. Kaya kailangan na natin sulitin yung araw ko. Kaya kain mo lang ako. Namaya, tape ulit tayo iba. Siyempre, hindi makakompleto itong Paris trip natin kung hindi tayo kakain ng croissant. Croissant ba? Croissant. Tinapay. Nakain tayo. Tikman nga natin. Hamburger tayo ng classic. Tapos yung with peelings. Nasaktan kaya may peelings. Sarap ah. Kalat nga lang pag kumakain ng ganito. Ito siya naman. Ay. Sarap.
with coffee. Espresso. Wow. Feels so good. Nakaka-overwhelm dito yung mga sobrang laking building. Mga kalawat kanan. May hilo ka, titingin ka sa kabila. Tapos mamaya titingin ka na naman sa kabila. Mga ganyan, oh. Yan, oh. Kaliwat kanan yung mga ano eh. Papagandaan ng mga building eh. Tapos ang daming kainan. Sobrang daming kainan. Lahat ng madadaanan mo, puro mga kainan, mga restaurant, mga bar. Tapos ang dami rin kumakain. Sobrang lakas siguro dito ng mga restaurant. Kasi pag ganitong peak hours, hindi nauubusan ng mga tao yung mga restaurant nila. Kaya yan, kagaya niyan, daming tao. May napanood ako dati. May nagsabi na ang Paris daw is madumi, maraming daga, mapanghi. Tapos ang daming namamalimos. Kaso sa 3 araw ko dito, parang hindi naman. Ayos naman yung mga tao dito. Malinis naman yung paligid. Kaso lang, ang daming mga rene-renovate. Tsaka totoo yung maraming mga pulubi ata dito. Kahit sa sulok makikita mo yung mga pulubi. Pero hindi katulad sa ibang part ng Europe na mas konti yung nakikita mo doon. Kumpara dito, mas marami. Mga matatanda na ba na nasa lansangan lang. Tapos mga kabataan na nanghihingi, nanlilimos. Oh my God. Meron pa kahapon. Para nanlilimos ata yun eh. Deaf daw siya. Pipit bingi. Pinasulat ako sa papel. Pinalista yung pangalan ko. Tapos pinapirma. Tapos tinanong ko sa city, mga ganun ba. Siyempre nilagay ko, kunya-kunyari nilagay ko na lang na pangalan. Kunya-kunyari kung saan-saan yung nilagay kong city. Tapos ng ganyan, pagkatapos siya ako papirmahin, sinisigil niya ako. 20 euro daw. Tapos wala, syempre wala akong barya eh. Tsaka wala akong cash. Hindi ako nagdadala ng cash. Sabi niya, 2 euro. Wala nga akong cash. Gusto niya, isend ko na lang daw sa card niya. Isend ko na lang daw. May top card daw siya. Aanib ng pulubi dito. Arch of Love. May ganito kami sa sa bayan namin may ganyan. From there to here. Sobrang dami ng tao. Ang laki pala nito. Pag sa picture mo magtitignan, para ang late-late lang. May bayad na naman siguro pag pumunta doon sa gitna. Ayan na siya. Arch of the Triumph. Kung titignan nyo dito sa may video, parang ang liit niya pero pag dito sa ang laki pala.
Tingnan niyo yung mga tao doon. Ang liliit nila tignan. Pwede pumunta siguro sa taas. May mga tao sa taas eh. Panigurado, may bayad na naman yan. Sayang nga lang, ang daming sasakyang dumadaan kaya nakakapanira ng image. Pero ang ganda, grabe. Ganito pala dito sa Paris. Hindi sila sumusunod sa pedestrian lane. Kahit naka-stop yung signal, tumatawid pa rin sila. Kaya sinusundan na rin natin sila pag may tumawid na. Tawid na rin tayo. Kahit naka-stop yung signal light. Laking Louis Vuitton yun, no? Ano, bili tayo dyan? Tara? Thanks. I just don't even care anymore. Ganito pala sa LV. May pila. Di ba yan? Mahal na bilihin dyan, tapos pipila ka. Dapat VIP agad. Mahal na bilihin dyan eh. Paris. Paris. Welcome to Paris! Calling out my name. Now, mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old welcome sound, population getting by. Crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise. Watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. This concrete tree line 5 minutes na akong nakatulala dito. Ito palang pakiramdam pag naabot mo na yung mga bagay na hindi mo akalaing maabot mo. Pangarap lang to ng karamihan eh. Makapunta dito sa Paris. Puntahan tong Eiffel Tower. Ewan, natutulala ako. Parang ano lang siya. Ordinaryo lang siya pero iba yung pakiramdam mo pag andito ka na eh. Kung tatanungin mo siguro lahat ng tao sa mundo, gusto makapunta dito, gusto makita tong Paris na to. Lalong-lalo na tong Eiffel Tower na to. Definitely. This is why Paris is Paris. And you will never find out what is Paris until you experience it. Haha. Amazing. So speechless about dyan sa tower na yan. Grabe. Hintayin natin mamaya pag dumilim, balikan natin. Tapos tingnan natin kung ano yung tsura niya pag gabi na. So ngayon, hanap muna tayo ng kainan. So kumain. Lamig eh. Malamig ngayon. Kasi umulan kanina na naman umaga. Tapos kahapon, magdamag na ulan. Lamig tuloy ngayon. Kaya na siya. Pailaw na. Lamig. Grabe oh, dyan oh. Paliwanag. Padilim na kaya lalabasan na yung ilaw ng tower. Tingnan nga natin mamaya. So ganito pala paggabi dito sa may malapit sa may Eiffel Tower, sa may picturean. Ang dami na nagbebenta. Kanina wala pa to eh.
Ngayon, wala na. Hindi na maganda mag-picture. Ang dami na kaharang na nagbebenta, oh. Ayan na siya, oh. Pailaw na. Hindi na. Yun. When it pours, it rains. Umulan na nga. Tagal mo ng pailaw na yan. Alas 9 na, wala pa. Hinihintay nila yung kumikidjap-kidjap. So ganito yung tsura ko habang naghihintay. Yung mga tao dito, ang daming tao dito kanina, nagsialisan na kasi umuulan na. Buti na lang, dala-dala ko tong payong ko. Kasi maghapong hindi umulan, maaraw kanina, tapos ngayon biglang umulan. Yan. Ang lamig pa naman. Diba? Ay, kala ko pa summer na. Buti na lang nagdala ako ng coat. Kung hindi, ay, yari tayo. So, yun na nga. Tapos na. Pauwi na tayo. Ang lamig. Saktong 5-star yung sparkling niya. Sakto naman tumigil yung ulan. Mga 5 minutes lang yun. Tapos, tumigil na. So, ngayon, pauwi na tayo. Ang lamig. Ang lamig. Daming tao. Definitely, babalik tayo dito sa Paris. Because I love Paris. Ganda ng Paris. Woo! Sulit. See you again, Paris.